Magandang araw mga banateros. Nako, breaking news na. VP Sara na impeach na sa Kamara at ang kaguluhan diyan sa Senado. Nako po. Ano na nangyayari sa ating bayan? Bakit ang gulo-gulo? Hindi tuloy maintindihan ng taong bayan kung bakit nagkakaganito sa ating bayan para bagang wala ng batas. Tila baga ang nangyayari ngayon ay isang tahimik na martial law o silent martial law. At ngayong araw na ito ay ipapaliwanag po natin ang mga kaganapan po sa nangyari. Kasi alam nyo kanina talagang nagkaroon po ng wrestling. Sayang hindi na video yung wrestling. Iba yung na video, yung takbuhan na eh. Yung wrestling hindi ho na video. Patay tayo dyan. Eh, ang laki pa naman ni Bato, para pa naman bato si Bato, di ba? Kaya nga tinawag na Bato yan. At the same time, mga kababayan, meron na po atang NBI director na bago ngayon. Si Trillanes na po ata ang NBI director dahil tila sunod-sunuran ng NBI agents kay Trillanes. Ano ito? Sinibak nyo na ho ba si Director Matibag? At bakit tila ang NBI ay sunod-sunuran dito kay Trillanes? Naku po. Pero alam mo, marami ko naririnig galit na galit daw ang ilang mga NBI at dahil tila ipinahamak ni Trillanes. Naku po, ay nako, matindi. Matindi ito para bagang pelikula. O ano ba nangyayari, Banat Bay? Ipaliwanag natin. Kaganina po, nagkaroon po ng palitan. Palitan ng Senate President. At para magkaroon ng palitan ng Senate President, kailangan po ng 13 or more para mapalitan ang Senate President. Para makuha po yung numerong 13, kailangan po ni Bato maging present doon sa loob ng Senado. Ang nangyari po, habang po siya'y papasok ng Senado. Sabi niya nga, pag wala ko, hinahanap niyo ko. Pag nandyan ako, hinaharangan niyo ko. Papasok po siya, hinarangan po siya ng mga NBI. Sa pamumuno at pangunguna, di umano, allegedly, sabi ni Bato, pinamumunuan daw ni Trillanes. Sa katunayan, may hawak pa nga si Trillanes na waran, pero may problema sa waran. Alam nyo kung bakit? Mamaya ko ikikwento para mas maintindihan natin kung bakit may problema dyan sa warrant na yan. Pero gayon pa man, hinaharangan siyang papasok sa Senado. Bakit? Sino nag-utos sa'yo? Sino nag-utos sa inyo, NBI? Ilaglag nyo. Inutusan ba kayo ni One Ball Professor Soto? Para hindi magkaroon ng sapat na bilang na mapalitan siya? O baka naman, sabi nga, Bekenemen, inutusan kayo ni Trillanes. At ba't naman kayo susunod kay Trillanes? Si Trillanes na ba ang inyong bagong direktor? O baka naman may daladala si Trillanes na maleta? Hindi, ako nagtatanong lang Kasi dalawa lang naman ang paraan para ang isang tao ay mapasunod, di ba? Human nature, ika nga. Ano yon? Sa pamamagitan ng pwersahan? O wala kang choice dahil inutusan ka ng iyong amo o inutusan ka ng mas nakakataas sa'yo o ng kung sino man, hindi man si Trillanes, or dahil sa pera. Maaaring ganun di ba? Hindi natin sinasabi na binigyan sila. Pero ang tanong, yun bang dahilan? Kasi kung maalala ninyo, yan po yung mga paratang din dati sa kanya. Di ba? Ngayon, ang tinatanong natin, ito'y katanungan lamang, sa anong authority ng NBI na harangin si Bato?
Pero gayunpaman, mga kababayan, ladies and gentlemen, hindi po nila nagawa ang kanilang maitim na plano na harangin si Bato. Sa katunayan, that is illegal. Di ba? Illegal po na harangin mong isang senador pumasok, anak ng wewe. Ano na nangyari sa bayan natin? Ano na nangyari sa bayan natin? Na hinaharang ng NBI pumasok ang isang hinalal ng taong bayan na senador? Ganun na po ba sa atin ngayon? Ito bang mga NBI na ito? Ako'y nagtatanong lang kayo bang mga NBI? Saang authority ninyo nakuha na harangin si Senator Bato pumasok sa Senado? Anong authority? Ang sabi ni Trillanes sa kanyang panayam, ay may hawak daw po siyang warrant mula sa ICC. Tingnan nga natin yung sinasabi niya bagang may warrant siya na hawak. Ito. Wait lang. Ito. Papakita natin. Baka sabihin nyo fake news Hindi. Papakita natin. Ayan. Sa puntong ito, kausapin po natin live si dating Senador Antonio Trillanes. Magandang gabi po sa inyo, sir. Magandang gabi po sa inyo, Miss Mel, at sa ating mga viewers. Una po sa lahat, inilagay na si Senator De La Rosa sa protective custody ng Senado. At ang sabi po ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano, poprotektahan ng Senado si De La Rosa. Ano po ngayon ang mangyayari sa pagsisilbi sa kanya ng warrant of arrest ng ICC? Sir. Ganito po ang ginagawa nila. Magke-create po sila ng constitutional crisis. Pero alam niyo po, yung ginawa ni Senator Cayetano, obstruction of justice yan. Kasi valid warrant po ito ng ICC na transmit via the Interpol na sineserve po ng ating local authorities. At meron po tayong batas, yung Republic Act 9851 na nakalagay po doon na kapag may isang akusado na iniimbestigahan ng International Tribunal sa mga kasong crimes against humanity, genocide at iba pa, ay ang otoridad ay maaring isurrender ito doon sa international court na yon. Nakalagay po yan sa batas, napakaliwanag po yan. Valid yan, hindi yan na-declare na unconstitutional o illegal. So, ito ngayon ang ginagawa nila. Wala pong basihan ang protective custody. Kasi alam niyo po, nung ako nasa Senado, nung kinancel yung aking amnesty, ay nung walang warrant, hindi pinayagan. Objection, Your Honor, misleading. Bakit? Bakit misleading, Your Honor? Your Honor, yung warrant mo galing sa Korte ng Pilipinas. Yung warrant mo, kaya ka nahuli, kaya ka hinuli. Yung warrant ni Bato na sinasabi mong hawak mo, sabi mo, galing sa ICC. Therefore, Your Honor, it is invalid. Why? Ang magbibigay dapat ng warrant ay ang local court. Dapat dadalhin muna yan, warrant na yan, sa local court at ang local court ang magpapadala ng warrant. So, Your Honor, yung sinasabi mong obstruction of justice is irrelevant and walang kwenta. That's the truth, ladies and gentlemen. Bakit to? Kung maaalala ninyo. Eto, papaliwanag ko lang sa inyo. Ano sinasabi ni Marcos nung inaresto si Pangulong Duterte? Even if we are no longer under the ICC, that is very clear right now. We are no longer under the ICC. Anong sabi? Sabi ni Bongbong Marcos, yung daw ay pagko-coordinate o co-cooperate lang natin sa Interpol. Ang sabi, Interpol notice, yung kanyang sinunod. Okay? Ngunit datapat subalit, ang sinasabi ni Trillanes dito ay warrant ng ICC. There is no Interpol notice. So kung sinasabi nyo dati na si Pangulong Duterte ay naaresto sa bisa ng Interpol notice, this time, ang sinasabi nyo naman ay galing sa ICC. Nasabi ni Marcos noon ay
hindi valid yun until dumaan sa Interpol notice. Ngayon, walang Interpol notice. Kanina, ipinakita niya yan. Ipinakita niya na warrant from the ICC. That warrant should be accordingly doon sa inilabas ng Supreme Court ay kailangan dumaan sa Korte ng Pilipinas, then the court will be the one to bring it doon sa particular person. Through the authority or yung magbibigay ng authority ay yung korte at bibigyan niyang authority ang mga yung kapulisan or NBI. Walang maipakita ang NBI ngayon na meron utos mula sa korte. So therefore, Trillanes, kalokohan yung sinasabi mong obstruction of justice. Under whose authority are you saying that there is obstruction of justice? Wala. Sa ICC, walang silbi. Papel yung ICC na yan. Bakit? Hindi naman tayo sinasakop ng ICC. Wala na tayo sa ilalim ng ICC. Wala na tayo sa ICC kaya katarantaduan na sinasabi mo, Trillanes. Pag ako arestuhin. Pero nung nag-issue po yung RTC sa Makati ng warrant of arrest, ako po ay inaresto sa loob mismo ng Senado habang may session. At yun po ang precedence. Pag valid ang warrant, hindi pwedeng pigilin yon. Kaya sila po, they are courting cases to be filed against them for obstruction of justice. Mhm. Pero sir, sa Saligang Batas po, Article 6, Section 11, nakasaad na a senator or member of the House of Representatives shall be privileged from arrest while the Congress is in session. Para po yan sa mga offenses na may parusang hindi hihigit sa 6 na taong pagkakakulong. Hindi po ba? Ano po ang epekto ng probisyong ito? Objection, Your Honor. The reporter is misleading. Hindi po pinapaaresto si Bato hindi dahil sa merong immunity. That's wrong, Precedence. The reason why hindi papayagan ng Senado na maaresto si Bato dahil walang authority ang ICC na mag-aresto ng kahit sino man sa Pilipinas. Walang authority. Ako, tanong ko lang sa inyo, tayo ba nasasakop na ng bansang ICC? Wala nga eh. Walang bansa yung ICC. Anong authority ng ICC? We are not part of the ICC. That's the question should be asked. Hindi yung dahil ba sa immunity? Walang ganun. Misleading yung tanong, kaya tuloy yung sumagot. Olats din. Sa kaso ni Senador De La Rosa. Yun po, nakalagay po doon, 6 years or below. Kasi doon sa kaso ko po, nung ako ay inaresto sa loob ng Senado, Misleading itong tanong na to. Misleading din si Trillanes. ito po ay reclusion perpetua, yung penalty noon. Kaya hindi ako naproteksyonan noon ng provision na yan. Ito pong crimes against humanity, ganun din po, life imprisonment ang penalty niyan. Kaya hindi siya pwedeng proteksyonan nung ganyang constitutional provision. Maliwanag naman po ito kung sino nasa tama rito. Ganito lang po, para maliwanag. Ito pong si Bato de la Rosa, ngayon ay nagpapa-victim siya na mode. Pero kung tatandaan po natin, kay siga-siga nitong mamang ito, libu-libong Pilipino yung pinapatay, tapos Dapat kasuhan ng cyber libel to. Kung ako kay Bato, kasuhan ng cyber libel. Bato, kasuhan mo ito. Sinabi niya, pinapatay mo daw libo-libo. Kasi pag kinasuhan mo ng cyber libel yan, kailangan mapatunayan ni Trillanes na pinatay mo talaga yung libo-libo. hamon man na sasama daw sa ICC, ngayon kung ano-ano ang ginagawa para iwasan yung pag-serve ng hustisya. Pinakita po kanina dyan sa sesyon ng Senado yung video ng paghabol kay De La Rosa ng mga NBI agents sa loob ng Senado. Ang sabi ni De La Rosa, kasama raw ho kayo doon eh. Ano ho ba talaga yung nangyari nung mga oras na iyon? Wala po ako doon physically, no? Pero sana nga nandoon ako para na-wrestling ko tong mamang ito eh. Nadala na sa kotse ng NBI.
Ang tapang ni Trillanes. Wrestling daw kay Bato. Senator Bato, mag-wrestling nga kayo nito ni Trillanes. Tingnan natin kung saan ang bayag nito ni Trillanes. Hindi, sabi niya sa'yo, re-wrestlingin ka daw niya eh. Eh kung ako sinabihan ng ganyan, tapos ako si Senator Bato, ganun ako kalaki, hindi ko papayag. Gagawa ako ng wrestling, dyan sa loob ng Senado. Magre-wrestling talaga kami. Kasi nahihiya pa sila eh. Nahihiya pa ho yung mga ibang ahente. Binuli niya, sinigaan niya. O tapos nung nakalusot siya, takbo siya. Eh hindi pa pwedeng ganyan. Nagpapatay ka ng libu-libong Pilipino. Ayan nagpapatay ka daw. Sabi ni Trillanes, Senator Bato. Kasuhan mo ito. Ito, literal ito, ang libelous. Mantakin mo sabihin, nagpapatay ka ng libu-libong Pilipino? Papayag ka nun? Tatanggapin mo na lang yun? Tapos iiwas ka ng hustisya. Di ba ho, ganito, simple lang. Pagka ikaw ay nag-order na patayin, kahit isang tao, murder po yan. Life imprisonment. Ito po, buhay tayong lahat nito. Nung nangyari yan, siya ang PNP chief. At naimbestigahan na po yan ng ICC. Meron certainty of conviction, yung ebidensya laban sa kanya. Kaya nga po, nagpataw ng warrant of arrest. Yun po. Paano po ba kayo nakakuha ng kopya? Yun nga. Ito po ay nabigay sa PCTC. Kanina po, nung nag-appear siya. So ito yung sealed warrant. Ngayon, ako po ay nakikipag-ugnayan sa kanila simula po 2017. Di ho ba? So, simulat sa pool, nagko-coordinate ako sa kanya para nga sa ICC, para nga makakuha ng hustisya yung mga pamilya ng mga nangamatay nung sa EJK no panahon ni Duterte. So hindi ko po binibitawan itong kasong ito until mapanagot natin yung mga may pagkakasala dito. O so ibig sabihin po ba niyan, kayo'y nandiyan dyan bilang tugon doon sa sinabi noon ni De La Rosa, go ahead, make my day. Yun lang po Yes. ba? But really, you have no, how would you call it? You have no participation in all of this. Wala? Am I correct, sir? Ganito po. Maliwanag po yung hamon niya. Nasamahan ko pa rin yung mag-aaresto sa kanya. Ganun lang po yung kasimple. Kaya ako nandun Ayan yung warrant. Tingnan ninyo niya. Nasamahan nagpakita niya si ko pa rin yung Trillanes. mag-aaresto sa kanya. Nakita ninyo? ICC. Hindi po Interpol. So yung palusot nila na Interpol ay nakikikooperate lang daw tayo, wala yung palusot na yun this time. Malinaw ho yun. Wala pong Interpol notice. Ang ipinapakita po dito ay ICC warrant which is not valid in our country. Why? Because we are not part of the ICC. Malinaw pa sa mas malinaw yan. Bobo na lang ang makakapagsabi na dapat arestuhin yan. Kasi nga, ang dapat nga, malinaw ang sinabi ng Supreme Court idadaan muna sa korte natin. At ang korte ay magpapatawag kay Bato. Asan yun? Wala. Di ba ho? Kaya napaka-importante, maunawaan natin ito. Tingnan naman natin yung nangyari kanina. Pinapasight in contempt. Mr. President, the body, with the permission of everyone here, that we move, that we cite these individuals in contempt. So move, Mr. Is President. there any objection? If not, the John Does and Jane Does as identified individual are held in contempt. I am directing the OSAA to put in custody, Senate custody, to the said individuals and to detain them in the Senate premises. If they need assistance, you're authorized to coordinate with the Pasay City PNP until such time that those held in contempt can purge themselves of contempt, meaning to satisfy us with their explanation. Senator Marcoleta, are you satisfied with?
Yes, Mr. President, I'm satisfied. Incidentally, I think the incident this afternoon can also be used to appeal to the Supreme Court that it's now high time for them to dispose or act on the petition, on the inquiry, whether or not the former president was, or the abduction of the former president violated Philippine laws. And if they can act precisely on the basis of what happened today, we will be guided in future incidents. Alam mo, tama itong sinasabi ni, ni Marcoleta. Sabi niya, it's about time. Supreme Court, you have to really, magkakaroon po ng gulo eh. This is going to be the legislative branch, the Senate in particular, versus the executive branch. Para ho magkaroon ng arbiter, magkaroon po talaga ng kaliwanagan na dyan. Kailangan mag-issue na po ng Supreme Court agad-agad na legal ba yung ginawa kay Pangulong Duterte at inuulit na naman nila ngayon kay Bato. Kasi magkakaroon ng standoff dito, ladies and gentlemen. Sa tingin ko magkakaroon ng standoff dito. Hindi papayag ang Senado, lalo na ngayon napalitan ng Senate President. Sana kung si Juan Bol Professor yan, wala na, tapos na laban. Binigay na naman si Bato. Since tapos na ang wala nang katungkulan ito si Juan Bol Professor Soto, talaga mag-stand up ito. Kaya kailangan na, it's about time na makialam ang Supreme Court at sabihin, legal ba ang pag-aresto kay Pangulong Duterte at tama ba na gawin na maaresto etong si Bato sa bisa ng ICC warrant? Dapat to Supreme Court dyan. Pumasok na sa eksena. That may happen. Sana wala naman. Pero sana if they can decide as soon as possible, Mr. President, considering what happened today, they should include in that disposition a guideline sa mga ganitong pagkakataon. Your comments are in order and noted. And Mr. President, to add, because we have an existing law, I'm citing Republic Act 9851, which is about transnational crimes, international crimes, crimes against humanity. Ang sinasabi po ron, Mr. President, is very clear, specifically under Articles 17 and 18. Na kung saan sinasabi sa ganitong mga kaso, ang talagang merong jurisdiction, primary jurisdiction, ay yung ating local courts, Mr. President. Paano ngayong mangyayari na mas kakatigan pa ng mga taong gustong humuli kay Senator Bato yung sinasabi na warrant of arrest? Alin ba yung pakikinggan nila? Alin ba yung una nilang tutuparin? Yung inaatas ng isang korte na ang kanyang jurisdiction is not questionable considering that we have already withdrawn from the Rome Statute. Bakit po yun ang kanilang gagamitin? Halimbawa po sa Article 17, Mr. President, sinasabi po doon na yung surrender o yung extradition ay pwedeng gawin in accordance with existing extradition laws or treaties. Alam naman natin, hindi naman po bansa ang ICC, Mr. President. Tama! To further your discussion, Senator Marcoleta, under the ICC rules, if a nation exits ICC, they're given 1 year to authorize an investigation. And this was brought up by the former president's defense team that the investigation happened 1 year after na 1 year, yung investigation which led to the charges. But yet, in the appeals court ng ICC,
they upheld the charges. So what is the net effect nito for the public to know and for members of our PNP and AFP to know? That means that under the Duterte ruling, whether it's the Marawi siege, whether it is the battle, the 30, 40, 50-year fight with the Communist Party, CPP, and PA, the ICC now can suddenly come out with warrants for any cabinet member or any elected official or any general or colonel or sergeant of our military and police under the doctrine that they did under Duterte. So if you do not have to pass Philippine courts, then we will have dozen, 2 dozen, 4 dozens, 100 former Senator Trillanes going to different places and just picking up anyone and saying that they have to be brought to The Hague. So that would be ridiculous. So that is precisely why we passed Senate Resolution 44, that each Filipino, regardless of political color, regardless of background, will have to have their day in court. Having said that, we will, in fact, deal with that during the hearings of the Committee on Rules and the Committee on Public Order. What is important right now is that we assure the Philippine Republic that the Senate is functioning and there is no threat from stopping us by any legal machination or manipulation. Having said that, Senator Marcoleta, with your indulgence, just while we were passing the motion to hold in contempt the NBI agents, retired Major General Rene C. Samonte, our Sergeant of Arms, gave me this. May 11, 2026, for Senate President Alan Peter S. Cayetano, sir, as directed herewith is the sequence of events as to the reported assault on Senator Ronald De La Rosa. Earlier this morning, 0700 hours, NCR Chief Attorney Dong Gallo paid a call to the undersigned to coordinate an arrest order. As per agreement, the supposedly arrest should be effected when the warrant of arrest is presented as per guidance of former Senate President Vicente C. Soto. On or about 2 p.m., the warrant of arrest was shown to the former Senate President in the presence of the undersigned, but copies were not allowed to be distributed. Truly yours. So the investigation will bear out what happened. The point I want to make is that even assuming fully coordinated yung arrest warrant, they should have approached Senator Bato or approached the Sergeant at Arms, given a copy of the warrant, and negotiate his surrender because they are in Senate premises. Provided dyan na mag-issue ang ating korte. Yun yung sinasabi. Kahit pa nga daw mag-issue dapat nakipag-coordinate. Hindi basta-basta haharangan. Pero instead, nakipaghabulan sila. Hinabol nila, they attempted to stop Senator Bato from attending the session. Even ordinary arrest. Konsehal, Vice Mayor, Sangguniang Panglalawigan, even SK. When they're in session, usually yung police pupunta doon, magpupos, i-coordinate sa presiding officer at sasabihin, ito ang warrant of arrest. So we cannot excuse yung paghahagod o yung habulan inside the Senate premises. Now, as to whether the NBI is justified, whether there are any criminal laws violated, whether there are administrative laws, we will wait for the investigation. So we are holding them in contempt precisely because of the actions they've taken and the manner in which they tried to not arrest, but to prevent Senator Bato from reaching the Senate plenary hall. Mr. President, having held Actually, kanina meron ako nakita na video, hindi ko lang makita ngayon, may naaresto na-cite in contempt ang isang NBI agent. Yung pilit na umaaresto kay Bato kahit wala namang humaharang then pala. in contempt, I believe an investigation is proper. Yes. Thank you, Mr. President. So we'll refer all of the
comments after the previous referral to the Committee on Rules and Committee of Public Order. So all of these comments said in plenary is, and including the videotape, including the report, the spot report of the Sergeant of Arms, is referred to the two committees. Senator Bato. Mr. President, while the investigation is pending, this representation would like to move that the current Sergeant at Arms be replaced with the former Sergeant at Arms, Brigadier General Mau Aplaska. Tama yan. Kasi pinayagan ng Sergeant at Arms, nagmukha tuloy tanga yung Senado. Mr. President, I so move. If I may intervene, I appreciate your immediate action, Sergeant at Arms, and you're very. I had a couple of sidebars this afternoon, and I think this is my only interaction with you, except for bumping into you. He's been very candid. He's acted on it right away, but just given the situation now, I tend to agree with Senator Bato that in the meantime, we have an acting Sergeant at Arms. But if the good general can continue assisting the Senate, your service is very much appreciated. But I think it will also protect you from future. Before we decide on the motion of Senator Bato, Senator Marcoleta. So I would my. Grabe ngayon, no, nakita ko sa social media. Pakita natin to. Maganda to eh. Grabe ang ginawa ng ngayon, ng NBI. Malupit. Sila ang nag-i-inspeksyon sa mga lumalabas na mga sasakyan. Oo, sa mga sasakyan na lumalabas ng Senado. Oh, lahat ng umaalis na sasakyan, wow! Ganun na pala ngayon Kaya nga alam mo, dapat manghimasok na po dito ang Supreme Court. Kasi ito'y lantarang pambastusan Sa totoo lang kung ako ang Senado, kung ako ang si Senate President, bastusan na yung ginagawa Sino kayo para mag-inspect? Oh. Parang mga goons na Sorry pero hindi ho tama Mali po ito. Bakit? Anong meron? Bakit nag-i-inspection kayo papalabas? Karapatan ng mga senador lumabas ng Senado. Alam mo, the Senate should stretch its power. Hindi pa pwede yung ganyan. Lantarang bastusan ang ginagawa sa inyo, Senado. Lalabas kayo ng inyong martial law ba ito? Martial law na ba nangyayari ngayon? Martial law na? Ano na to? Kakairita. Ito, panoorin natin Ngayon naka-lockdown po ang Senado dahil po sa mga pangyayari na ito. Balikan natin ang lockdown sa Senado. Wala nang pinapapasok ngayon. Kasunod ng tangkang pag-aresto ng National Bureau of Investigation kay Senador Bato de la Rosa. Nakatutok din doon live si John Consulta. John? Yes, Mel. Pasado alas 3 nga ng hapon ng magsagawa ng lockdown ang Office of the Senate Sergeant Affairs dito sa bahagi ng Senate building at Senate compound. Pasado alas 3 ng hapon nang biglang in-lockdown ng Office of the Senate Sergeant of Arms o OSAA ang Senate compound. Bukod sa pagkasara sa main gate ng Senate compound at paglalagay ng barbed wire, sinimulan ding ibaba ang roll-up doors. Nang makalabas ang ilan sa mga Senate staff at sibilyan, tuluyan ang isinara ang mga ito. Ibinaba rin ang roll-up door ng entrance ng parking area ng mga senador sa Senate building. Maya-maya, dumami na ang gwardya sa mismong main gate ng Senado
at mahigpit na ipinagbawal ang pagpasok ng mga otoridad, maski pulis at NBI agents. Nangyari ang lahat ng ito makaraang tangkaing arestuhin si Senator Bato de la Rosa sa loob ng Senate building at sa kasagsagan ng pagpapalit ng liderato sa Senado. Sa ngayon, mas mamina ang bilang ng pulis at NBI sa labas ng Senate building. May nakabalandra na ng mga sasakyan sa labas ng main gate ng Senado para di basta-basta makalabas sa mga sasakyang manggagaling sa loob ng Senate compound na hindi dumadaan sa visual check ng mga otoridad. Sa mga sandaling ito, bahagya ng binuksan yung isang roll-up door dito at kung saan nakita nga natin na naglapasan yung mga empleyado ng Senado at naglalakad ang ilan sa kanila ngayon at kapasin-pasin naman yung mga may dalang sasakyan at sa aking likuran, Mel, no? Isa-isa na ngayon na pumipila palabas dito sa main gate ng Senado. Doon naman ay ang nag-aantay sa kanila ay mga NBI agents na nag-i-inspect, Mel, at Alam mo, katawa-tawa to eh. Sa totoo lang ha. Pwede naman mag-helicopter si Bato eh. Sa totoo lang ha. Pwede mag-helicopter si Bato kung gusto niyang umalis dyan. Hindi niya na kailangan magsasakyan. At saka anong authority? Di ko gets eh. Under whose authority na ikulong nyo dyan si Bato o hulihin nyo si Bato? ICC? Are you kidding me? We are no longer part of ICC? meron ding mga ilang grupo ng ating mga kababayan na nagrarally at nagsasagawa ng kanilang kilos protesta bahagi nga no, ng mga nangyayari nga dito sa gusali ng Senado. So yan muna ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Ayan na po nangyayari ngayon. O ito, tingnan natin ha, yung interview ho kay Cayetano po. At sa punto pong ito, makakausap natin live ang bagong luklok na Senate President, Senator Alan Peter Cayetano. Good evening po. Good evening, Vicky, sa lahat po na nanonood ng GMA7. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alright po. Ang sabi po ni dating Senador Antonio Trillanes IV, obstruction of justice ang paglalagay sa protective custody ng Senado kay Senador Bato de la Rosa dahil meron daw pong warrant of arrest para sa kanya mula sa International Criminal Court. Ano po ba ang tugon nyo rito? Ma'am, unang-una, napakaraming problema ng Pilipinas sa presyo ng bilihin, dun po sa oil crisis. May political crisis din po tayo, nangyayari din po yung impeachment. Bakit naman po tuwing magbubutuhan sa Senado, biglang lumalabas na kailangan hulihin si Senator Bato? So today po, immorally, illegally, Yon. lahat po na Lahat yan, immorally, illegally, ginawa po ngayon, araw na ito. Ha? Ay kagahapon pala kasi upload ko ito umaga. violation ay ginawa nila, nakipaghaguran, nakipaghabulan sila sa loob ng Senado. May proseso po ang pag-serve ng warrant. They have to coordinate with the Senate President and then may legal remedies po ang isang senador katulad ng kahit sinong Juan de la Cruz na pwede pumuntang korte. So actually po si Senator Trillanes mismo ay nagtago din po sa protection, nagpasailalim sa protection ng Senado bago sumuko. So ang gusto po kasi nila is a witch hunt na ayan si Senador Bato, eto warrant, na hindi naman nila pinapakita, tapos bigla nilang huhulihin. Tapos may maraming mga agents ng dito sa loob ng Senado. You can't blame us to think that it's not really justice, but ayaw nilang magbago ang mayorya dito po sa Senado. Pero Mr. Senator, sa saligang batas nakasaad na hindi maaring arestuhin ang isang mambabatas habang nakasesyon po ang Kongreso. Pero para po sa mga offenses na may parusang hindi higit sa 6 na taong pagkakakulong. Ano po ba ang application nito sa kaso po ni Senador de la Rosa? Yes. So we have Senate Resolution 44 na nagsasabi na kapag ka ito ay foreign warrant, kailangan dumaan pa rin to sa local court. Tapos yung local court ang mag-i-issue ng warrant of arrest. And sa siguro Yan po yung malinaw. Kasi misleading talaga yung mga tanong ngayon ng mga reporter eh. 'Di ba ang immunity kung yung mga kasalanan lamang na may 6 na taon na pababa, so therefore hindi kasama ang immunity na to kay Bato? Hindi po. Hindi yan ang tamang tanong. Maling tanong yan eh. Kaya nga nung sinagot ni Trillanes, mali din na sagot.
Maling tanong eh. 'Di ba? O ngayon, ang sinasabi at napakalinaw ho dito, ladies and gentlemen, sinasabi na ang any international warrant should pass our local courts. At ang local courts ang mag-i-issue ng warrant. Hindi po yung international. Malinaw na malinaw po yan. Abogado po, Senate President ang nagsabi. Hindi po ang One Ball University professor. O di kaya ang isang walang kwentang dating dating senador. Wala akong kwenta yun. Hindi dapat pinakikinggan Tutuin yun. lang natin na may due process. So ilan beses na po nangyari yon, ilan senador na po ang humingi ng tulong sa Senado, but eventually pag sinabi ng korte na tama yung warrant of arrest, sila na mismo nagvo-volunteer mag-surrender. At sabi na sa akin ni Senator Bato, for as long as it's a Philippine court and in order lahat at lahat ng legal remedy ay pwede sa kanya. Ang problema nga, in what capacity ba si Senator Trillanes? Bigla na lang magpapakita dito, may warrant. Is he with the Interpol? Is he with the ICC? Police ba siya? So hindi naman pwede po na biglang dadating dito tapos makikipaghabulan sa isang senador, we're in session at papunta sa session hall. Even assuming may valid warrant of arrest, you still coordinate at papayagan mo pa rin pumasok sa session hall pagkatapos mahinahon na makikipag-usap. Yun. In that case po, may aksyon po bang gagawin ang Senado laban sa NBI o anumang ahensya ng gobyerno dahil nga sa nangyari kanina kay Senador De La Rosa? Well, we want to lower the temperature but at the same time protect the integrity of the Senate. So willing ako makipag-usap sa kahit sinong opisyalis ng NBI, pero in-identify muna namin yung nakipaghabulan kay Senator Trillanes because we're holding them in contempt. Yan. So we are going to detain them until makapagpaliwanag or ma-purge nila sarili nila ng contempt. Kasi kung sa House of Representatives man or sa dito sa Senator Cayetano, wag ko kayo lalambot ha. Pasensya na po, pero hindi, para lang sa kaalaman ninyo, magkakilala naman po kami ni Senator Cayetano. Pero dito, ako naninindigan na dapat talaga kayo ay maging matikas. Huwag kayong papayag na magpapabraso kayo sa executive. Ako naniniwalang hindi nyo gagawin yan eh. Ako, sigurado ako. Kasi kung maalala nyo yung resolution na binasa ni Marcoleta tungkol dun kay Pangulong Duterte, galing po yun kay Cayetano. Dinadaan niya kasi sa legal na paraan. Tama yun. Dito, napakatindi ng legal na ginagamit ni Cayetano na bawal talagang arestuhin unless there is a warrant from the local court. And what case? Hindi pwedeng basta-basta arestuhin. Dapat morally and legally tama. At sana po, Senator, talagang panindigan nyo yan. At yung mga bumaboy sa Senado, tinanggalan ng authority ang mga bantay nyo dyan. Winalang niya kayo. Abay, dapat, sir, parusahan nyo yan. I-cite in contempt nyo yung mga animal na yan. Hindi ko kasi tama. Sa totoo lang, ako naniniwala ako, ginamit lang sila ni Trillanes dito eh. Kawawa yung mga NBA. Ako honestly, matitino yung mga NBA na yan eh. Mga professional yan eh. Professional yung mga yan eh. Kaya lang alam ko nagagamit sila ngayon. At wala naman silang choice. Sa totoo lang. Kawawa eh. It's either kasuhan sila for not following the order of their director. 'Di ba? Kaya nga kawawa ho, naiipit yung mga NBI dito. Tama ho ang NBI dito sa totoo lang. Nasa tama ho silang kaisipan, kaya lang wala ho silang magawa. Kaya ang mabuting gawin diyan, ipakita natin, Senator Cayetano, na yung mga nagkakamali, yung mga sumusunod sa maling utos ay dapat una sinasight in contempt, next kasuhan sa local courts para talaga makinta nila, huwag kayo sumunod sa maling utos. At mali ang utos na yan. Dapat ganun. Alam nyo, dapat kasi dito hindi init ng ulo eh. Tama yung sinasabi ni Cayetano dito, dapat relax. Daanin natin sa batas. Even if sometimes may duda tayo eh, di ba? Alam naman natin yan. Minsan may duda tayo sa local courts.
Di ba? Yan ang sinasabi ng mga netizen. Pero gayon pa man, we have to respect it eh. Or else magiging kangaroo country talaga tayo. Ngayon nga, ganun ang ginagawa nila. They're trying to control everything. Di ba? They're trying to do everything para brasuhin ang batas. Pero wag natin balikan ng same attitude. Pero dapat manindigan si Senator Cayetano na hindi niya ibibigay si Bato. Senado, yung nga lang medyo bastos ka sa committee level ay hino-hold ka na in contempt. Ano pa kaya yung pigilan mo yung isang senador na umabot sa session hall? Opo. Doon naman ho kay dating Senador Trillanes, meron ba kayong gagawing hakbang? Well, kasi pag hindi naman siya direct contempt, we will allow the investigation to go through. He's a former senator. He's always welcome here in the Senate. We can have different political views but discuss. Pero hindi pwedeng parang Gestapo o para kang may private army na papasok dito tapos pipilitin mo yung gusto mo. Yung lockdown na ginawa namin was in response na caught in the act o flagrante delicto yung ginawang pag-assault kay or attempted na pag-assault kay Senator Bato. So let me make it clear yung contempt order, immediate yon. Ngayon yung legal namin nag-aaral ngayon kung ipapa-inquest yung mga nahuli or kung mag-iimbestiga muna ang dalawa naming committee. But I'm hoping cooler heads will prevail and I'm hoping there'll be a dialogue between the executive and the new leadership para we can focus on work. Opo. Alam mo, bagay talaga ito si Cayetano sa Senate President. Hindi, walang biro. Tama itong ginagawa niya eh. Hindi niya babalikan ng mali din. Kasi pag mali, binalikan mo ng mali, patay tayo dyan. Yari kayo sa korte. Mas mabuti pa yung gawin mo ang tamang legal na paraan ng pagsagot. Tama yun. At kayong pong na-impeach na sa Kamara si Vice President Sara Duterte, inaasahang dadalhin na sa Senado. Ano Yan, pag-usapan natin ang yan. articles of impeachment. Ang sabi po ni dating Senate President Tito Soto noon, agad niya itong aaksyonan. Ngayon kayo na po ang nakaupo. Paano po ang magiging takbo ng impeachment trial sa Senado? Actually, kaharap ko yung buong former majority sa lounge nung ako'y hinatak ng aking MRO at ng production assistant nyo. Dinidiscuss namin yan. Malinaw naman po ang konstitusyon, malinaw naman po ang batas, very clear naman yung sinabi ng Supreme Court na forthwith. Pinapaliwanag nga ni Senator Soto, ang ibig sabihin, magko-convene ka agad. Hindi trial ka agad kasi may mga administrative na hakbang na gagawin. So we are under public scrutiny. Kayo mismo, binabantayan nyo kami. The Senate is on trial. Bantayan nyo kami at husgahan nyo kami, but we will follow the law. We'll follow the Constitution, we'll follow the law. Senator, kailan po ililift itong lockdown sa Senado ngayon? They're in the process. Ina-identify lang kung sino yung nakipaghabulan. Actually, may konting commotion sa likod ko na parang habulan. I don't know what's happening, but we want to restore order dito sa Senado. Mhm. Pero ano ho yung mood ngayon dyan, Mr. Senator? Nagkakabulan nga eh. Hindi, alam mo, dito masusubok ang leadership ni Cayetano. Kasi alam naman natin na tumakbo din tong pang-national eh. Dito malalaman natin kung kaya niya ba na yung mga ganitong chaos. Malalaman natin ang tikas nito. Medyo nagulat kami lahat kasi alam naman namin na lahat gagawin na hindi kami makabuo ng 13 or 14 but hindi namin na-expect kasi kitang-kita sa video. Isa lang yung staff doon yung kasunod niya. Hindi pa niya staff. Mag-isang pumunta si Senator Bato dito pero ngayon lang ako nakakita ng grupo ng agents nakikipaghabulan ng senador sa loob ng Senado. And I'm Grabe, sure hindi ito ang gusto. Hindi pala niya staff yun. Isa lang ang staff niya doon. Grabe. Puro pala mga NBI yun. At eto notice. Alam nyo ba, eto para sa mga hindi nakakaalam grabe yung pambabastos na ginawa ng Una, may bagong batas kasi sa Senado para lang sa kaalaman ninyo. Bawal dyan ang maingay, bawal ang pumapalakpak sa loob, doon sa pinaka hall nila, bawal din na may dalang tubig, at alam nyo ano pa, bawal ang walang collar. Totoo. Yung walang collar na damit, pumapasok sa Senado, bawal po yun. Yan ay batas dyan sa loob ng Senado. Pero yung mga NBI, nakita nyo? Yung iba mga walang naka-t-shirt lang.
Parang bebenta ng ano sa labas? Ng Yossi? Pero ganun nila ganun nila binaboy, binastos ho nila yung talagang lahat ng patakaran sa loob ng Senado. Ngayon nga, may matindi akong tanong. Mamaya tatanong ko sa inyo bago tayo ng matapos. ating Pangulo at hindi ito ang gusto nating image sa buong mundo. No? So I'm hoping yun nga na it was only tempers that flared. It was some machinations na inisip ng kung sino-sino. But let's restore order. May batas tayo. So sundin natin yung batas. All right, Senate President Pag nasunod na po ba yung batas, Senator Cayetano, pwede na lumabas. Yan kasi sabi ni Kim Chiu. Alan Peter Cayetano, maraming salamat po sa oras niyo. Hindi, alam mo ako bakit ko nasabi yung pwedeng lumabas? Kasi bawal lumabas ngayon eh. Bawal lumabas sa Senado. Naka-lockdown. Kaya ang title natin ngayon Senado, naka-lockdown ba or hostage? Kasi bawal lumabas sa Senado. Tila baga ini-inspeksyon ng lahat ng NBI at kapulisan ang bawat lumalabas. Ano ito? Hostage taking na ba ito? Bakit ganun? Hindi, tayo nagtatanong lang tayo Ganyan na po ba ang ating batas ngayon? Lantaran ng ewan ko kung anong tawag mo dyan Lantaran na yung yung pambabastos na ginagawa sa ating mga kababayan. Mali na po talaga, sa totoo lang. Hindi na ho tama yung nangyayari na to. Point Tuloy. is that the motion of Senator Bato, in my view, does not reflect on your actions, but is really in the nature of like when we have preventive suspensions. It's just to make sure that everything is in order while the investigation is ongoing. Senator Marcoleta. Mr. President, I don't think we can make that conclusion today that whatever happened now or earlier this afternoon does not reflect Yes. to the work of the Preliminarily, Sergeant at Arms. preliminary. I agree. Because I'd like to ask whether in his explanation, the former Senate President knew that that was the way that a sitting senator be treated, even for the sake of an argument that there is a valid warrant of arrest. Was the procedure explained to the the former Senate President, that the way he should be arrested was explained and approved by the former Senate President? That is the question that the Secretary General should answer. Because if the former Senate President allowed it, then he himself was Nako, patay. responsible in what happened earlier. I cannot answer that question, but I assume or I give the benefit of the doubt or assume regularity that no senator would allow that manner of arrest. Having said that, as you said, these are all preliminary, but the concern, I think, of Senator Bato is not only this investigation, but also the security of the session hall and his security in the next few days. Tama. Especially the reason, Mr. President, because I think Senator Bato is very apprehensive of what is yet to be happen after this session. So he should be placed in a situation where we can all be happy, be confident that nobody can touch him. I agree, Senator Marcoleta, and I will make myself available. It is now in the hands of the Secretary General, And I will- considering that we already moved and we already resolved that he be given protective custody. So the NBI has a director. The director NBI is under the Department of Justice that has a secretary. The secretary is a member of the cabinet, which is under the which is the alter ego of the president, but we have an executive secretary, president. So I will make myself available for the discussion and for their legal point of view. But one thing I will make clear, that it is in contempt of the Senate to execute their warrant in a manner that they did so. And it is,
possibly an excuse that you were actually executing a warrant of arrest because for us, it's very clear they were preventing Senator Bato from participating in this Yan. afternoon session. Yun nga po yung aking naiisip. Kasi kung alam na po at pinaalam sa kanya, nandito pala sila, umaga pa, preparado na sila, yun na lamang pong tinatanong ko, ganun po ba yung paraan? Sinabi po ba nila yung paraan na hindi man lang nila papapasukin dito, hahabulin nila, kamuntik na nga siyang nahulog sa hagdanan, nakita ko po kanina, at nabali pa yung dalawang niyang daliri. Ito ba ay inexplain sa ating former Senate President na alam kong hindi naman niya papayagan? Ngayon, kung nangyari po, pati yung ating former President, hindi na po nila nirespeto. Pati po yung ating institution. Ito po yung magiging problema. Salamat po, Mr. President. There are many, many issues that we have to untangle. Yan In the talaga. meantime, there are many, many problems the country is facing, and we have to meet regarding the committees and the direction of the Senate. So, Majority Leader, what's the parliamentary status and what's the suggestion of the gentleman who is now very much present? So, kailangan 13. May motion siya eh. There's a motion. Yeah. So, din na ba yan? Session suspended. Ito, pakinggan natin ito ha, yung live ni Senator Padilla sa loob ng kanilang opisina na nagsalita din po dito si Senator Bato. Napaka-importante yun ito eh. Okay? Pasok, Senator. Tingnan natin ang tikas ng mga senador natin ha. Nag-lift na daw. Nag-lift na ng lockdown ang NBI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako'y live. Hello! Hi! Po, andito kami. Nag-iintay. Ayaw namin iwanan si Bato, my love. Wawa naman. Hi everyone, kain po tayo. Ang aming bagong... Hindi. Di ba ikaw ang majority floor leader? Tinuturo ko nga siya eh. Ganun. Acting. Acting. Oo. Ayan. Boss, Idol Robin. Opo. Linis na po ang lockdown. Hindi na hostage ang Senado. Sino namang hostage sa Senate? Ba't nila-lockdown yung Senate? Ba't tayo kinukulong, Robby? Sanay ka na doon. Kung pangungulungan lang medyo may experience tayo dyan. The NBI inspects every vehicle leaving the Senate premises. Grabe, no? Out. Lahat ng klaseng inhustisya naranasan ni Robin. Oo. Awa ng Diyos Bakit ko, ganun? mag-anak ko rin. Bakit ganun? Bakit? Awa ng Diyos ko, mag-anak ko rin. Ganun ha? Ramos! Ungas na. Ay, patay na pala. Sorry. Naka-lockdown pala tayo? Oo, ngayon lang linis. Oo. Oo, nila-lockdown. Lahat ng tao hindi makalabas, hindi rin makapasok. Sila nag-decide. Tapos, ginulpi nila yung OSAA kasi pilit nila pinapasok ang Senator's Lounge. Kung saan bawal lahat ng tao pumunta kung hindi ka senador. Bugbog. Binugbog? Binugbog yung security ng Senate. No, Kasi hinaharang ng tao. Kasabi ni Kwan ni Joel sa clinic. Wawa naman. Wawa. Tama ba yun? Bawal yata yun ah. Hindi naman yata nila dapat ginagawa yun. We moved for the... We cited them in contempt kanina. Dapat... Bakit? Maintindihan? Bakit ganun kalakas ang loob nitong mga... Yeah, unbelievable. We're still ruled by laws. Di ba bureau? Parang mob eh. Oo. Anyari. Tapos mismo yung DOJ, sinasabi na wala namang warrant of arrest na natanggap para kay Bato. Eh ano yung binabandera nila? Di ba sampi na lang? Hindi naman sila pwedeng mag-issue ng warrant eh. Kailangan pumunta sila sa korte. At sila mamadali pat eh. Mabigat yun ah. Mabigat yun. Grabe, no? Takanta rin sila, no? Siyempre po, wag daw natin iwan si Bato, sabi ng mga tao. Tingnan nga natin yung... Andali, ito. Dito po kami ngayon sa Situation number lang.
So malabo ito maging warrant of arrest. Kaya pinipilit niya na secret daw. Kasi gusto nila pilit na akong dadalhin sa Dahig. Surrender doon. So sana, suportahan ninyo ako mga kaibigan, suportahan nyo kami. Suportahan I am doing natin. this not for myself, but for the sake of our country. Oh. Pilipinas Ito ang yung nakataya dito. Soberenya ng Pilipinas. Tama. Ang nakataya dito, kinabukasan Tama. ng ating bansa. Sana suportahan ninyo kami sa aming pakikibaka dito dahil hindi po ito biro. Kami po ay ako'y naging chip-in lang para magtrabaho. Tapos ganun na lang gagawin nila. Kahit na wala pang klarong warrant of arrest, dinideny ng DOJ na walang arrest warrant ng ICC na nakarating sa kanila. Ngayon, itong isang private individual na si Trillanes, meron siyang hawak-hawak. How come? Ano ba itong privatized na itong trabaho Parang ng goons, ICC? no? Tapos ayaw nila ilahad. Secret ko, no? Malaking kahibangan ito, mga kaibigan, mga kababayan. As I have said, haharapin ko yan kung idaan lang nila sa proseso. Kung merong totoong warrant of arrest, dalhin nila sa local court, ayusin nila, then uusapan natin at haharapin namin yan. Hindi yung dala ka ng papel na hindi klaro. Most likely spurious na warrant of arrest daldalan Trillanes kasi gusto niya madala ako doon sa Dahig for rendition. Sino si Trillanes? Hindi siya Interpol, hindi siya ICC, hindi siya PCTC, private individual. Pero siya may hawak ng warrant of arrest na gusto i-implementar kasama ang mga NBI. So, ganito na bang ating gobyerno? Mga kaibigan, mga kababayan, napakasama po sa nangyari. Grabe, no? Ako'y binoto ng 20 million na Pilipino para magtrabaho. Ngayon, pinipigilan lang akong pumasok sa Senado dahil ayaw nila na maagaw namin ang liderato ng Senado. Pero hindi sila naging successful sa pagharap. Grabe, no? Sa tingin nyo si Soto may kinalaman dito? Eto, papakita ko sa inyo, may tension na naganap eh. Sa Senado matapos ang lockdown. Dahil kasunod sinight in ng contempt tangkang yung pag-aresto I think kay ito, Senador Bato pakinggan de la natin. Rosa. At nakatutok to on live si Sandra. Ulit. Pasok. At balikan po natin ang latest sa Senado matapos ang lockdown kasunod ng tangkang pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. At nakatutok to on live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Vicky, kanina nga ay nagkaroon muli ng tensyon dito sa harapan ng Senado. Ito po yung sa labas mismo ng lobby ng Senado at ito po nga po ay sa pagitan ng personnel ng Office of the Sergeant at Arms na nangangasiwa po dito sa kasiguridad ng Senado at maging sa personnel naman po ng NBI na nakita po natin na may pagigirian at may nakita tayo na merong isinakay doon sa sasakyan ng NBI. Pero hindi po malinaw kung yung pong mga isinakay doon ay yung pong personnel ng NBI na contempt po dito sa Senado. Pero ang narinig ko lang ay sinasabi po nung isang NBI personnel doon sa USAA, siya po yung nangangatwiran na may mga pinapalabas naman na daw at sila rin ay lalabas na. At ang hindi po klaro sa ngayon kung sila ay talagang nakalabas po ng gate dahil nabalitaan natin mula sa USAA na isinara rin po yung gate matapos yung insidente na yan. Pagkatapos naman po ay merong personnel naman po ng USAA na dumating, pumasok siya sa lobby at siya po ay medyo may bahagyang sugat sa kanyang noo at siya po ay parang malapit nang mawalan ng malay, hindi makahinga at sinasabi niya na ginagawa ko lamang naman ang aking trabaho at base po sa initial na information ay di umano siya po raw ay tinangkang bitbitin umano ng NBI at isakay sa kanilang sasakyan. Pero yan po ay wala pa tayong nakukuhang panig naman ng NBI tungkol Magulo, dyan. Ang personnel po ng USAA na yan ay dinala naman po sa klinik para malupatan po ng paunang lunas. Kaugnay naman po kay dating Senador Antonio Trillanes, ayon po sa kanyang staff ay nakalabas na po ng Senado
Senado itong si Trillanes. Ang latest ngayon dito, Mel, ay nag-adjourn na ang Senado. Bakit yung pinalabas si Trillanes? Dapat sinight in contempt nyo yun kung ako siya eh. Hindi, kasi una-una, bakit siya ang ano? Hindi, kasi dapat i-identify talaga ni Bato ha. O si Trillanes, isa sa mga humarang. Yan. Dapat pagka ganon, i-cite in contempt. Pero sinabi na niya kanina eh. Oh, naku po, magulo ito. Ano nangyayari? Abangan nyo pa sa mga susunod nating video dahil medyo nakakabitin. Pero ano kaya mangyayari? Bibigay ba ang Senado sa executive o hindi? Hindi natin alam kung sino itong inaresto ba ito o hindi talaga natin alam kung sino na ang may control. Baka may bago na tayong Senate President, si Matibag. O baka naman bago na rin ang NBI Director, si Trillanes na. Ano ba talaga? Medyo magulong nangyayari Senator Cayetano, kailangan mong ayusin ito. Kung hindi, tako po, nakasalalay ang political career mo dito. Ako naniniwala kung kayang ayusin ni Senator Cayetano ito, pero ang mata ng taong bayan ay nasayo. Kaya dapat ay manindigan ka sa katotohanan at sa legal lamang na paraan. Di ba? Ay nako. Sana abangan natin mga susunod pang balita. Maraming salamat po. Ako po si Banat.